So what's up mga kistokwa ng Binyan? Aalis nga pala ang kistokwa nyo. Pupunta muna ako sa PGH Manila. Dadalawin ko muna si Aling Chuchay sa charity house. At mag-aayos na din pala ako ng PhilHealth ko para tuloy-tuloy na ang radiation therapy ni Chuchay. Malapit na nga pala matapos ang chemotherapy niya. At sana mawala na ng tuluyan ang bukol niya sa ulo. Wala naman akong hinihiling sa sarili ko kundi gumaling na si Aling Chuchay. Palagi nga yan ang hiling ko sa Panginoon. At lagi niya naman pinapakinggan ang mga dasal ko. Sobrang daming ko ng testimony about God. Kung iisa-isahin ko pa ang blessing na binigay sa akin ng Lord, siguro aabutin tayo ng 1 linggo kung ikukwento ko pa sa inyo. Alam niyo, bilang isang tatay, napakahirap makita ang isang anak na may karamdaman. Sabi nga nila, kahit mahirap ang buhay, basta't walang sakit ang isa sa inyong mga pamilya, magiging masaya at simple lang ang pamumuhay. At sabi ko naman, kahit gaano kahirap ang buhay, kung nandyan si tatay at hindi kailangan tumingin sa ibang nanay, kayang malagpasan ang hirap ng buhay. Basta't magtulungan at walang bangayan para hindi humantong sa hiwalayan. So, nandito na nga pala ako kay Stokwa sa LRT Hilpuyat. Nag-aantay ng tren papuntang Pedro Hill. Shoutout nga pala sa kumpare kong nagpupuyat. Hinay-hinay lang sa patagong pagchat-chat. Hindi ka man nakikita ni kumaring kumekerengkeng. Darating ang panahon, ikay mabubuking din. May kasabihan nga tayo, walang sikretong hindi mabubunyag. Pero kay kumpare, basta't masikretos kumare, hindi sila madadali. Kapag wala na si Mare, doon sila umaatake. Payo lang mga kaistokwa, bago nyo tuluyang pasukin ang magulong buhay, balikan nyo ang masasayang alaala kung paano nyo nabuo ang pagmamahalan. Oo, sa una masarap, masikip, pero sa bandang huli, ikay mapapapikit dahil ang asawa mo sa iba na dumidikit. Lagi nyo isaalang-alang kapag pumasok kayo sa magulong buhay, unang maaapektuhan ang mga sukling nyo sa bahay. Lalaking walang patnubay ng magulang ang inyong mga anak na dapat kailangan. Pero kapag si tatay ang humingi ng patnubay sa kapitbahay, matik sira ang pamumuhay. Kaya nga mga kaistokwa, panatilihin nating magstay. Sabi nga ng mga taong nai-interview ko, give her a second chance. Kumbaga, if ever hindi deserve ang second chance, ibalik nyo sa loob ng tiyan ng mama niya. Ang importante, nagbigay kayo ng chance sa taong nagsisi sa kasalanang nagawa niya. Deserve. So, nandito na nga pala ang kaistokwa nyo sa Maynila, kung saan naninirahan si Chuchay sa child house ng 1 buwan. Kawawa naman yung baby ko. Wala nang buhok. Mumukha ka na tuloy lalaki lang. Kawawa naman yung baby ko. Medyo nakalbo na ang aking anak dahil sa radiation therapy niya. Kaya minabuti na namin gupitan siya. Dahil na-miss ko nga ang aking Chuchay. Naglambing muna ang kaistokwa nyo bago simulan ang gupitan session. Ayun. May dala akong kurtina. Ito nga, nagdala pa ng kurtina ang kaistokwa nyo para lang hindi kumala sa katawan niya ang mga buhok. Pero, wa-epex, kamot pa rin ang kamot si Aling Chuchay. Ang ganda mo na. Ganda ka ba? Talaga? Alam nyo ba mga kaistokwa, sinusulit ko talaga ang bawat oras na magkasama kami ni Chuchay. Dahil 1 linggo bago kami magkita. Totoo pala mga kaistokwa, kahit gaano ka kapagod sa trabaho, masulyapan mo lang ang mga ngiti ng mga anak mo, mapapawi na agad ang mga problema mo. Kaya sa mga tatay na nagsusumikap, salot po ako sa inyo. Basta lagi nyo lang pong iisipin ang pamilya at huwag lilingon sa kasalubong. Pwede naman tumingin, pero ibaling mo pa rin sa misis mo ang iyong mga paningin. Dahil hindi magiging masaya kung may pamilya ka na, tapos wawasakin mo pa. Bye-bye. Tulog eh.